Bumukas ang makapal at mabigat na salaming pinto ng Banco de Trinidad at kasabay ng pagpasok ng isang dalaga, ang paghampas ng nakabibinging katahimikan sa buong gusali. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang na parang salamin sumasalamin sa naglalakihang chandelier na gawa sa kristal na nakabitin sa napakataas na kisame. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong print na pera. Ang maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon, ang ritmikong pagtipa sa keyboard ng mga teller at ang kaluskos ng mga papeles na pinipirmahan. Ito ay isang mundo ng yaman, kapangyarihan at kaayusan. At sa gitna ng lahat ng yon, tumayo si Aya. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Ang luma niyang t-shirt ay may butas sa balikat at ang kanyang pantalon na kupas ay may mga mantsa ng tuyong putik. Ang kanyang mga paa, nakayapak at makalyo, ay nag-iwan ng bahagyang bakas ng alikabok sa perpektong sahig. Nakasukbit sa kanyang likod ang isang lumang-lumang backpack na ang kulay ay hindi na matukoy sa kalumaan. Ang buhok niya ay magulo at sa kanyang muka ay mababakas ang mga marka ng ilang buwang pakikipaglaban sa kalye. Pero ang kanyang mga mata iyon ang naiiba. Sa kabila ng pagod at gutom na mababasa sa kanyang pangangatawan, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. May apoy sa mga yon, isang determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang paghamak. Parang isang pelikulang biglang pinindot ang pause button. Isang matandang ginang na may suot na perlas ang biglang niyakap ang kanyang Hermes bag na para bang may magnanakaw sa kanyang tabi. Isang lalaking naka-suit and tie, ang bahagyang umatras at kumunot ang noo na tila may naamoy na masangsang. Isang batang ina ang mabilis na nagtago sa kanyang likod sa kanyang maliit na anak na babae. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok, tila lason na kumakalat sa hangin. Ano ang ginagawa ng pulubi dito? Naligaw yata. Nakakadiri tingnan. Security. Bakit ninyo pinapasok yan? Hindi pinansin ni Aya ang mga titig na parang sibat na tumutusok sa kanyang likod. Hindi niya ininda ang mga salitang mas masakit pa sa sampal. Dire-diretso ang kanyang tingin. Ang kanyang mga paa ay may iisang direksyon, ang teller's counter. Bago pa man siya makalapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanyang daraanan. Si Dennis ang security guard. Ang kanyang uniforme ay plansado, ang kanyang sapatos ay makintab, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad. Miss, sandali lang, sabi ni Dennis. Ang boses ay mababa at walang emosyon, pero halata ang pagbabanta. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Huminto si Aya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng gwardiya. Kailangan ko lang pong i-check ang account ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at hindi nanginginig, isang boses na hindi inaasahan ng sinuman na magmumula sa kanya. Kumunot ang noo ni Dennis. Account, Miss, baka mali ang bangkong napasukan mo. Mayroong shelter dyan sa kabilang kanto. Hindi po ako naliligaw. Mahinahong pagpupumilit ni Aya. May account po ako dito sa Banco de Trinidad. Gusto ko lang malaman ang aking saldo. Isang mahinang halakhak ang narinig mula sa isang grupo ng mga kliyente na nakapila. Ang pagtawa ay mabilis na pinigilan, pero sapat na yon para marinig ng lahat. Ang pagkairita ay gumuhit sa mukha ni Dennis. Miss, wag ka nang magbiro. Umalis ka na lang ng maayos bago pa tayo magkainitan dito. Hindi po ako nagbibiro. Sagot ni Aya, hindi pa rin nagbabago ang tono. Ang komosyon ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaking nagmamadaling lumabas mula sa isang maliit na opisina malapit sa counter. Siya si Eric, ang junior manager. Mga 30 anyos, may makintab na buhok na nakagel at suot ang isang mamahaling suit na medyo masikip sa kanyang tiyan. Sa kanyang labi ay palaging merong isang mapangutyang ngisi. Para sa kanya, ang sitwasyong ito ay isang perpektong pagkakataon
para ipakita ang kanyang galing sa paglutas ng problema. "Dennis, anong nangyayari dito?" Tanong ni Eric. Ang boses ay matigas na, para bang siya ang may-ari ng buong bangko. "Sir Eric," sagot ng gwardiya, "itong babae nagpipilit na may account daw dito. Ayaw umalis." Tiningnan ni Eric si Aya mula ulo hanggang paa at ang kanyang nanggisi ay lalong lumawak. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. "Account dito sa Banco de Trinidad." Tumawa siya ng malakas. "Miss, baka naman account sa Facebook ang ibig mong sabihin." Muling nagtawanan ng ilang kliyente. "Gusto kong makita ang bank statement ko." Sabi ni Aya, hindi pinapansin ang pangiinsulto. Lumapit si Eric. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango ay sumasakit sa ilong. "Statement." Ang tanging statement lang na kailangan mong marinig ay ito: lumayas ka. Nakakasira ka ng imahe ng bangko. Tinatakot mo ang aming mga kliyente. "Isa akong kliyente." Matigas na, sabi ni Aya. "Kliyente?" Halos mamilipit sa kakatawa si Eric. "Sige nga, kung kliyente ka, magkano ang laman ng account mo?" ₱10, 20. Itinuro niya ang maruming damit ni Aya. "Ang presyo ng damit mo, baka hindi pa umabot sa minimum maintaining balance dito." Hindi kumibo si Aya. Tinitigan niya lamang si Eric ng diretso sa mata. Ang pananahimik niyang ito ang mas lalong nagpainit ng ulo ng manager. Sanay siyang sumisigaw, nagmamakaawa o tumatakbo ang mga taong tulad ni Aya kapag ginaganito niya. Pero si Aya nanatiling nakatayo, matatag na parang isang puno sa gitna ng bagyo. "Wala kang maririnig sa'kin," sigaw ni Eric. Nawawala na ang kanyang pasensya. "Sige, gusto mong malaman ang saldo mo. Anong saldo? Ang laman lang ng bulsa mo ay hangin. Karapatan kong malaman ang aking saldo." Ulit ni Aya, bawat salita ay may bigat. Dito na sumabog si Eric. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Itinuro niya ang pinto gamit ang isang nanginginig na daliri. "Karapatan? Wala kang karapatan dito. Hindi ito lugar para sa mga pulubi na katulad mo." Umaling-awngaw ang kanyang boses sa buong bangko. "Lumayas ka. Bago pa ako tumawag ng pulis, ipakukulong kita sa pag-iiskandalo dito." Ang banta ng pulis. Iyon ang huling baraha na laging ginagamit laban sa mga tulad niya. Iyon ang salitang nagpapatahimik sa katotohanan at nagpapalayas sa mga walang kalaban-laban. Pero bago pa man makasagot si Aya, bago pa man makakilos si Dennis para hawakan siya, isang tunog ang pumutol sa lahat ng ingay. Click-clack, click-clack! Ang matinis at ritmikong tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig. Ang tunog ay nagmula sa direksyon ng pinakamalaking opisina sa dulo ng pasilyo. Bawat pag-click ay tila isang utos na magpatigil sa lahat. Lahat ng ulo ay lumingon. Mula sa kanyang opisina, lumabas si Maureen, ang branch director. Nasa mga 50 anyos, balingkinita ng katawan, suot ang isang kulay abo na business suit na walang gusot. Ang kanyang mukha ay may makapal na make-up at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng yelo, malamig, matigas at walang puwang para sa anumang pagkakamali. Huminto siya ilang talampakan mula sa gulo. Ang kanyang mga mata, na parang 2 piraso ng obsidian, ay sinuri ang eksena. Si Eric na namumula sa galit, si Dennis na handang manakmal, at si Aya na nakatayo sa gitna ng lahat, marumi pero hindi nagpapatalo. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagulat, hindi rin nagalit. Tila isa lamang siyang reyna na tinitingnan ng isang maliit na gulo sa kanyang kaharian. Itinuon niya ang kanyang malamig na titig kay Eric. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay hindi malakas, pero tumagos ito sa buong silid. "Anong kaguluhan ito?" Ang tanong ni Maureen ay bumitin sa ere na parang isang matalim na patalim, nagpatahimik sa mga natitirang bulungan. Ang kanyang presensya
ay sapat na para pawiin ang ngisi sa mukha ni Eric at palitan ito ng isang sabik na paghanga na para bang isang disipulong naghihintay ng utos mula sa kanyang master. Manager Maureen, bati ni Eric bahagyang yumukod. Pasensya na po sa abala. Itong babaeng ito nagpupumilit pumasok. Sinabi ko na sa kanyang umalis pero pinutol ni Maureen ang kanyang sasabihin sa isang simpleng pagtaas ng kamay. Hindi niya tinapunan ng tingin si Eric. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Aya, sinusuri ito na parang isang maruming insekto na naligaw sa kanyang malinis na laboratorio. Sinabi na sa iyo ni Mr. Eric na umalis ka. Sabi ni Maureen, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Bakit narito ka pa rin? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang hatol. Bago pa man makasagot si Aya, isang panibagong karakter ang pumasok sa eksena. Isang babaeng kliyente si Angelica na abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono habang naglalakad palapit. Ang kanyang damit ay halatang galing sa isang sikat na designer at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape mula sa isang kalapit na mamahaling coffee shop. Oo, darling, I know nakakainis. It's so last season na. Sabi niya sa kausap sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Dumaan siya sa pagitan ni Dennis at Aya. Sa isang kilos na tila sinadya, ngunit pinagmukhang aksidente, bigla niyang ikinabig ang kanyang braso. Ang mainit na kape ay tumapon at ang maitim na likido ay bumuhos pababa diretso sa binti at paanan ni Aya. Isang matinis na singhap ang pinakawalan ni Aya. Ang init ay tila isang apoy na gumuhit sa kanyang balat. Napaurong siya, nanginginig sa sakit at gulat ay sigaw ni Angelica na may pekeng pagkagulat. Lumingon siya at tiningnan si Aya na may halong pandidiri. Oh my God, I'm so sorry. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ko nakita ang basura sa paanan ko. Ang insulto ay kasing init ng kapeng tumama sa balat ni Aya. Nakita niyo yon? Isang boses ng isang lalaki ang biglang sumigaw mula sa pila. Lahat ay napalingon kay Leo, isang binatang lalaki na may suot na simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Siya ang binatang negosyante na kanina pa nakamasid ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Sinadya niya yon, kitang-kita ko. Dugtong niya itinuturo si Angelica. Tiningnan ni Angelica si Leo na para bang isa itong ipis. Excuse me, are you accusing me, manager? Sabi ni Leo, bumaling ngayon kay Maureen. Hindi ba ninyo nakita ang ginawa niya? Dapat ninyong pagsabihan ang kliyente ninyo. Humarap si Maureen kay Leo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Ginoo, sabi niya, ang boses ay may diin. Ano ang basihan ng iyong akusasyon? Basihan mata ang basihan ko. Nakita nating lahat, giit ni Leo. Kung wala kang ebidensya maliban sa iyong opinyon, mas makabubuting manahimik ka na lamang. Malamig na tugon ni Maureen. Ibinaling niya muli ang tingin kay Aya na ngayon ay tahimik na tinitiis ang hapdi sa kanyang binti. At ikaw, sabi niya, ang boses ay mas tumigas. Tapos na ang palabas. Dennis, ilabas mo na yan. Ngayon na. Ito na ang huling hudyat. Humakbang si Dennis. Ang kanyang mga kamay ay parang bakal na humawak sa braso ni Aya. Tara na, miss. Sandali. Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa sakit. Huwag niyo akong hawakan. Subalit hindi nakinig si Dennis. Hinila niya si Aya ng buong lakas. At sa sandaling iyon ang pagpipigil ni Aya ay napigtas. Hindi isang marahas na pagpalag, kundi isang desperadong pagkapit sa kanyang dignidad. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso. Bitiwan niyo ako, may karapatan ako dito. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, ang strap ng luma niyang backpack ay bumigay. Ang tunog ng napunit na tela ay narinig
At ang backpack ay bumagsak sa sahig na may malagapak na tunog. Ang zipper na sira-sira na ay bumuka at ang kaunting laman nito ay kumalat sa makintab na sahig. Isang plastik na bote na walang laman, isang luma at manipis na jacket, isang maliit na notebook na ang mga pahina ay kulot na dahil sa pagkabasa, at isang bagay pa, isang maliit kupas na litrato na nakabalot sa plastik. Ito ay larawan ng isang masayang pamilya. Isang guwapong lalaki na may malapad na ngiti, isang magandang babae na may mahabaging mga mata, at sa gitna nila, isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok, nakangiti na parang walang anumang problema sa mundo. Ang larawan ay luma na, ang mga kulay ay halos naglaho na, ngunit ang kaligayahan na nakakulong doon ay ramdam pa rin. Ang gulo ay biglang tumigil. Ang lahat ay napatingin sa mga nagkalat na gamit, ang mga simbolo ng kahirapan ni Aya na nakahandusay sa gitna ng karangyaan ng bangko. Para kay Maureen at Eric, ito ay isa pang patunay na hindi siya nabibilang doon. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang nakita. Sa kabilang dulo ng counter si Luz Viminda, isang empleyado na malapit ng magretiro, ay naglalakad dala ang isang folder. Siya ang pinakamatagal na empleyado sa branch na yon, at sa loob ng 30 taon nakita na niya ang lahat ng uri ng tao. Narinig niya ang sigawan at napailing na lamang sa isipang isa na namang araw ng drama. Ngunit nang mapadaan siya at makita ang mga gamit na nakakalat sa sahig, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin: ang litrato. Huminto siya sa paglalakad. Ang kanyang mga mata na medyo malabo na dahil sa edad ay naningkit. Mayroong pamilyar sa mga mukha sa litrato. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi pinapansin ang tensyon sa pagitan ni Dennis at Aya. Yumuko siya ng bahagya at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang folder na hawak niya ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang kamay ay itinaas niya sa kanyang dibdib na para bang bigla siyang kinapos ng hininga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang nakikita lamang niya ay ang mga nakangiting mukha sa kupas na litrato. Mga mukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Diyos ko! Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang paggunita. Tumingin siya sa litrato, pagkatapos ay sa marungis na mukha ni Aya pabalik-balik. Si Dr. Jose at si Dr. Maria. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Aya hindi na bilang isang pulubi, kundi bilang isang multo mula sa nakaraan. Almeida, ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Pamilya Almeida. Ang bulong ni Luz Viminda, Pamilya Almeida, ay tila isang maliit na bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng kanyang salita ay dahan-dahang gumapang sinisira ang nagyayelong tensyon na bumabalot sa buong bangko. Si Maureen, na abala sa pagdidikta ng utos kay Dennis, ay napalingon kay Luz Viminda na may halong inis. Luz Viminda, anong ginagawa mo? Pulutin mo ang mga papel mo at bumalik ka sa trabaho. Utos niya, ang boses ay matalas at walang pasensya. Para sa kanya, ang pakikialam ng matandang empleyado ay isa lamang dagdag na abala. Ngunit hindi kumilos si Luz Viminda. Nanatili siyang nakatitig kay Aya, ang kanyang mga mata ay pinaghalong awa, pagtataka at pagkilala. Manager Maureen, sandali lang po. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang pamilya sa litrato, kliyente natin sila. Dati, tinaasan ni Maureen ng kilay si Luz Viminda. At ano ngayon? Marami tayong naging kliyente. Hindi ibig sabihin niyan ay hahayaan nating guluhin ng isang hamak na pulubi ang bangko natin. Pero hindi po siya basta-bastang kliyente. Pagpupumilit ni Luz Viminda,
Humakbang siya palapit, ang kanyang tingin ay hindi maalis kay Aya. Sila po ang mga Almeida, Dr. Jose at Dr. Maria Almeida. Isa sila sa mga pinakamalaki at pinakamatapat na kliyente ng Banco de Trinidad sa loob ng 20 taon. Sa pagbanggit ng buong pangalan, isang kislap ng pag-alala ang dumaan sa mga mata ni Maureen. Almeida. Ang pangalan ay may bigat, may kasaysayan. Naalala niya ang mga kwento mula sa mga mas nakakatandang empleyado noong bago pa lang siya sa bangko, isang mag-asawang doktor na nagmamay-ari ng isang kadena ng mga matagumpay na klinika. Mga kliyenteng VIP na ang bawat transaksyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Matagal na yon, Luz. Patay na sila. Sabi niya nang walang emosyon na para bang isa lamang itong business fact. At kahit na ano pa man ang koneksyon ng babaeng yan sa kanila noon, tingnan mo siya ngayon. Isa siyang kahihiyan. Siya po ang anak. Halos pabulong na sabi ni Luz Viminda. Tumingin siya kay Aya na nanatiling tahimik, ang mga mata ay nakatuon sa matandang babae. Siya po ang nag-iisang anak nila. Si... Aya, maliit ka pa noon, hidya tuwing dinadala ka ng mga magulang mo dito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan na may tumingin sa kanya at nakita ang dating siya, hindi ang marungis na katauhan niya ngayon. Patawad po, sabi ni Eric na gustong makuha muli ang pabor ni Maureen. Pero imposible yan. Kung anak siya ng mga milyonaryong Almeida, bakit ganyan ang itsura niya? Ito ay siguradong isang scam. Nagpapanggap lang yan para makakuha ng pera. Iyang teorya ni Eric ay tila mas kapani-paniwala para kay Maureen. Iyon ang lohikal na paliwanag. Isang desperadong manloloko. Tama si Eric. Sabi ni Maureen, ang kanyang boses ay muling tumigas. Isang malaking kalokohan. Dennis, tapusin mo na to? Huwag po. Sigaw ni Luz Viminda, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Manager, pakiusap. 1 minuto lang. I-check nyo lang po sa sistema. Pakiusap para sa akin. Pangalan niya Aya Almeida. Ang pagmamakaawa sa boses ni Luz Viminda ay hindi pangkaraniwan. Kilala siya sa buong branch bilang isang tahimik at masunuring empleyado na hindi kailanman nakikialam. Ang kanyang biglaang paggiit ay nagdulot ng pag-aalinlangan kahit sa matigas na puso ni Maureen. Napabuntong hininga si Maureen, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Fine, sabi niya na para bang pinagbibigyan ng isang makulit na bata. Para matapos na ang kahibangang ito at para matahimik ka na, Luz, Eric, i-check mo. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa labi ni Eric. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan na tama siya. Naglakad siya papunta sa pinakamalapit na bakanting computer terminal. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, bawat pagpindot ay puno ng kumpiyansa. Aya, Almeida, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Tingnan natin kung anong basura ang lalabas dito. Pinindot niya ang enter key na may kasamang diin. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ang screen ay naglo-load. Ang ngiti ni Eric ay nanatili. At pagkatapos, isang profile ang lumitaw sa screen. Ang ngiti ni Eric ay dahan-dahang naglaho. Kumunot ang kanyang noo. Ano to? Bulong niya sa sarili. Tinitigan niya ang screen, binabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Napansin ni Maureen ang pagbabago sa ekspresyon ni Eric. Ano yan, Eric? Walang lumabas. Di ba? Sabi ko na sa inyo. Hindi sumagot si Eric. Nakatitig pa rin siya sa monitor na parang nakakita ng multo. Nawalan ng pasensya si Maureen. Naglakad siya palapit sa likuran ni Eric at sumilip sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang nanghina. Ang mga kliyenteng malapit sa counter ay nagsimulang mag-usisa. Kahit si Leo na kanina pa nakamasid ay lumapit para makita
kung ano ang sanhi ng biglaang katahimikan. Sa screen ng computer, malinaw na nakasulat, pangalan ng kliyente Aya Marie Almeida Petsa ng pagbukas ng account 20 taon na. Ang nakalipas account status Premium Diamond. Huling aktibidad 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mga salitang Premium Diamond ay tila kumikinang sa screen. Ito ang pinakamataas na classification na ibinibigay ng bangko, isang estado na nakalaan lamang para sa mga kliyenteng may 9 na digit na balanse. Isang estado na kahit si Maureen bilang branch director ay bihirang makaharap. Imposible. Utal ni Maureen, hinawakan niya ang likod ng upuan para suportahan ang sarili. Ito ay isang error sa sistema. O baka kapangalan lang. Manager. Sabi ni Eric ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Tingnan niyo po ang naka-attach na file. Ang birth certificate at ang scanned ID ng mga magulang. Sa isang nanginginig na kamay, kinuha ni Eric ang mouse at binuksan ang mga attachment. Ang isang lumang kopya ng birth certificate ni Aya ay lumitaw at sa ilalim nito ang mga pirma nina Dr. Jose Almeida at Dr. Maria Almeida. Ang katahimikan sa loob ng bangko ay mas mabigat na ngayon, halos nakakabingi. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagtataka. Si Maureen ay namutla. Tumingin siya mula sa screen patungo sa marungis na dalaga na nakatayo sa gitna ng sahig. Ang dalagang tinawag niyang pulubi. Ang dalagang ipinahiya at ipinagtulakan niya. Ang dalagang may account status na mas mataas pa sa karamihan ng mga kliyenteng pinagsisilbihan niya sa buong buhay niya. Tumingin si Aya pabalik sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit sa kaibuturan nito, mayroong isang bagong ningning. Ang ningning ng katotohanang hindi na maitatago. Si Maureen ay napalunok. Ang kanyang isip ay naghahanap ng anumang posibleng paliwanag, anumang butas sa kwento para manumbalik ang kanyang kontrol. At pagkatapos natagpuan niya ito. Isang huling alas. Status. Hindi ibig sabihin niyan ay may laman pa ang account. Sabi niya ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Maaring matagal nang na-withdraw ang pera. Isang account na nakalimutan ng isara. Tumingin siya kay Aya, isang huling pagsubok, isang huling paghamak. Kung ikaw nga ang may-ari niyan, hamon niya, sabihin mo sa amin, ano ang balanse? Ang lahat ng mata ay muling napunta kay Aya naghihintay. Ito na ang huling tanong na magdidikta kung siya ba ay isang manloloko o isang prinsesang nagpapanggap na pulubi. Ang hamon ni Maureen ay bumitin sa hangin matalas at puno ng lason. Sabihin mo sa amin, ano ang balanse? Ito ang kanyang huling pananggalang, ang kanyang huling pagtatangkang ipahiya si Aya at patunayan sa lahat na isa lamang itong masalimuot na pagkakamali. Sa kanyang isipan, imposibleng malaman ng isang babaeng mukhang hindi kumain ng ilang araw ang eksaktong laman ng isang account na 6 na buwan nang hindi nagagalaw. Ang buong bangko ay naghihintay. Ang bawat paghinga ay tila pinipigilan. Kahit ang ugong ng aircon ay parang humina. Tumingin si Aya kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, mayroong isang uri ng kalmadong awa sa mga iyon na parabang siya ang nakakaawa sa sitwasyon ng manager at hindi ang kabaligtaran. Sige na, udyok ni Eric na medyo bumabalik na ang kumpiyansa, iniisip na dito na mabubuko ang dalaga. Magkano 1,500? Hayaan niyo siyang mag-isip. Sabi ni Angelica, ang babaeng nagtapon ng kape na may mapang-asar ng ngiti. Mahirap talagang bilangin ang mga bituin sa langit. Hindi pinansin ni Aya ang mga pangungutya. Huminga siya ng malalim, hindi para mag-ipon ng lakas ng loob, kundi para patatagin ang sarili sa bigat ng mga salitang bibitawan niya. At pagkatapos nagsalita siya. Ang kanyang boses na kanina pa mahinahon
ay nagkaroon ng bigat at linaw na tumagos sa bawat sulok ng gusali. Bawat salita ay binigkas niya ng may perpektong katiyakan. 487,516,000 piso, sabi niya. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salitang yon na lumutang at unti-unting maintindihan ng lahat. At pagkatapos, idinugtong niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa lahat ng pagdududa. At 320 sentimo, hindi pa kasama ang interes na naipon sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Katahimikan? Hindi ito ang katahimikan ng paghihintay. Ito ay ang katahimikan ng pagkabigla. Ang uri ng katahimikan na sumusunod sa isang malakas na pagsabog kung kailan ang lahat ay natutulala, sinusubukang iproseso ang katotohanang sumampal sa kanila. 487 milyon. Ang numero ay napakalaki, napaka-imposible na sa unang ilang segundo, ang mga utak ng mga nakarinig ay tumangging tanggapin ito. Ang unang bumigay ay si Eric. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan, isang halo ng tawa, at pagka-suffocate, nababaliw na siya. Bulong niya. Si Maureen ay napapikit. Tapos na ang palabas. Sabi niya, pilit na pinapakita ang awtoridad kahit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Security, ilabas. Teka lang po, manager. Putol ni Luz Biminda, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Ay click niyo po ang view balance. Isa lang pong pag-click. Ang lahat ng atensyon ay muling napunta sa computer. Ang kamay ni Eric ay nanginginig habang inilalapit niya ito sa mouse. Tumingin siya kay Maureen na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango si Maureen nang marahan ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Gusto niyang matapos na ito, anuman ang kahihinatnan. Dahan-dahang iginalaw ni Eric ang cursor papunta sa maliit na button sa screen na may nakasulat na View Balance. Sa huling sandali, tumingin siya kay Aya na para bang inaasahan niyang babawiin nito ang sinabi. Ngunit si Aya ay nanatiling hindi kumikibo. Click! Ang tunog ng mouse ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Isang bagong bintana ang bumukas sa screen. Sa loob nito, sa malalaki at bold na mga titik, ay isang hilera ng mga numero. Current balance, PayP 489,342,711.555. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang kulay sa mukha ni Eric ay biglang nawala. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng kanyang polo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka pero walang tunog na lumabas. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa mouse na gyelo sa ere. Si Maureen na nakatayo sa kanyang likuran ay napasinghap ng malakas. Ang tunog ay marahas at puno ng pagkabigla. Umurong siya ng isang hakbang na para bang sinuntok siya sa tiyan. Inayos niya ang kanyang salamin, iniisip na baka nagkakamali lang ang kanyang paningin. Ngunit ang mga numero ay nanatili doon, matatag, walang awa at hindi mapag-aalinlanganan. Halos kalahating bilyong piso. Ang numerong sinabi ni Aya ay hindi lamang tama, ito ay halos eksakto, maliban sa interes na naipon gaya ng sinabi niya. Isang mabigat na kalabog ang narinig. Si Angelica, ang babaeng kliyente, ay nabitawan ng kanyang mamahaling telepono. Bumagsak ito sa marmol na sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pangungutya ay ngayon ay isang blankong canvas ng purong pagkabigla. Si Leo, ang binatang negosyante, ay dahan-dahang naglabas ng kanyang telepono mula sa bulsa. Itinaas niya ito ng bahagya at sa isang kilos na halos hindi kapansin-pansin, pinindot ang record button. Alam niyang ang sandaling ito ay isang bagay na kailangang manatili. Si Luz Biminda ay napahawak sa counter, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha-luha ng ginhawa ng pagpapatunay
at ng matinding lungkot para sa batang nasa harap niya. Pero si Aya ang sentro ng lahat ng ito ay hindi nagbago ng ekspresyon. Walang ngiti ng tagumpay, walang bakas ng paghihiganti. Nakatayo lamang siya roon, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maureen. Ang katahimikan ay sa wakas ay binasag ng nanginginig na boses ni Eric. Manager, totoo po. Utal niya, hindi maalis ang tingin sa screen. Ang pera? Totoo po. Dahan-dahang lumingon si Maureen mula sa computer patungo kay Aya. Sa sandaling iyon, hindi na isang pulubi ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang kapangyarihan na hindi niya kayang sukatin. Nakikita niya ang sarili niyang katangahan, ang sarili niyang pagkakamali, na nakatayo sa kanyang harapan, nakadamit ng basahan. Ang lahat ng kanyang awtoridad, ang lahat ng kanyang pagmamataas, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang tanging natira ay ang hubad at kahiya-hiyang katotohanan. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ang babaeng ipinahiya niya tinapunan ng kape at ipinagtulakang parang hayop ay ang pinakamayamang kliyente na nakatapak sa loob ng kanyang branch. Marahil sa buong kasaysayan ng bangkong iyon, ang mga numero sa screen ay tila may sariling bigat pumipindot pababa sa hangin, nagpapahirap sa paghinga ng lahat. Ang halos kalahating bilyong piso ay isang katotohanang napakalaki para lunukin. Para kay Maureen, ang bawat digit ay tila isang daliring nakaturo sa kanya, isang tahimik na akusasyon sa kanyang kabiguan. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya nakakapit sa likod ng upuan ni Eric, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Ang kanyang isip na sanay sa kaayusan at kontrol ay nagkakagulo. Paano? Paano nangyari ito? Ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Aya. Sa ilalim ng dumi at gusot ng pananamit ngayon, niya lamang napansin ang tindig ng dalaga. Diretso ang likod, mataas ang noo. Iyon ay ang tindig ng isang taong hindi ipinanganak sa kalye. Iyon ay ang tindig ng isang taong lumaki sa yaman at dignidad, isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang hirap. Anong nangyari sa iyo, Hija? Ang boses ay nagmula kay Luz Viminda. Siya ang unang nakabawi. Mula sa pagkabigla, ang kanyang emosyon ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Lumapit siya kay Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalab at awa na para bang gusto niyang yakapin ang dalaga, ngunit nag-aalangan. Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumasag sa nagyayelong ibabaw ng pagpipigil ni Aya. Ang kanyang mga mata na kanina pa'y matatag na parang bato ay biglang napuno ng isang alon ng sakit. Ang alaala ng nakaraang 6 na buwan, isang impyernong pilit niyang ikinukubli, ay biglang bumuhos. Ang eksena ay lumilipat. Wala na ang malamig na marmol ng bangko. Ang nasa paligid ngayon ay ang karangyaan ng isang mansyon. Ang mga kasangkapan ay antigo, ang mga pader ay may mga mamahaling pinta. Ngunit ang hangin ay mabigat, puno ng kasakiman. Isang mas batang Aya, 19 na taong gulang pa lamang noon, ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa pag-iyak. 1 linggo pa lamang ang nakalipas mula nang ilibing niya ang kanyang mga magulang. Sa kanyang harapan ay ang kanyang tita Consuelo at tito Ricardo. Ang mukha ni Consuelo, kapatid ng kanyang ina, ay puno ng pekeng pag-aalala. Hawak niya ang isang makapal na pligo ng mga dokumento. Hija, malambing na sabi ni Consuelo, alam naming mahirap ito para sa'yo, pero kailangan nating ayusin ang mga naiwan ng mommy at daddy mo. Para rin ito sa kinabukasan mo. Inabot niya ang mga papel at isang ballpen kay Aya. Pirmahan mo lang ito. Isang simpleng special power of attorney. Para kami na ng tito Ricardo mo ang mag-aasikaso ng lahat habang nagluluksa ka, para hindi ka na ma-stress. Kinuha ni Aya ang mga dokumento.
Kahit sa gitna ng kanyang kalungkutan, may itinuro sa kanya ang kanyang ama. Huwag kang pipirma sa anumang hindi mo naiintindihan. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat sa maliit na letra. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang unti-unti niyang nauunawaan ang nilalaman. Hindi ito simpleng power of attorney. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang mga negosyo at isang waiver of rights para sa lahat ng kanyang mana. Ibinibigay niya ang lahat sa kanila. Hindi. Mahinang sabi ni Aya, ibinababa ang mga papel sa mesa. Hindi ko ito pipirmahan. Ang maskara ng pag-aalala sa mukha ni Consuelo ay biglang naglaho na palitan ng isang pangit na anyo ng galit. Anong sabi mo? Sabi ko hindi ko ito pipirmahan. Ulit ni Aya, mas matatag na ngayon. Alam ko kung ano ito. Sinusubukan niyo akong lokohin. Po isang malutong na sampal ang dumapo sa pisnggi ni Aya. Si Ricardo ang sumampal, walang utang na loob, sigaw nito. Pagkatapos naming kupkupin ka, ganito pa ang igaganti mo. Hindi niyo ako kinupkop. Sigaw ni Aya, pabalik hawak ang namumulang pisngi. Ito ang bahay ko. Kayo ang nakikitira dito. Hindi na ngayon. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng tagumpay. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang bag. Nagpatingin kami sa isang doktor. Sabi niya, dahil sa trauma, nagkakaroon ka raw ng psychotic episodes. Delusional ka raw. Kailangan mo ng tulong, Aya. At habang tinutulungan ka, kami muna ang mamamahala sa lahat. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Aya. Nakita niya ang plano. Kung hindi nila makukuha ang yaman niya sa legal na paraan, gagawin nila siyang baliw sa mata ng batas. Kinagabihan, habang nakalak siya sa kanyang kwarto, narinig niya silang nag-uusap sa telepono. Nakaschedule na ang ambulansya bukas ng umaga. Dadalhin na natin siya sa rehab facility. Sa probinsya, alam ni Aya na wala na siyang oras. Sa ilalim ng kanyang kama, itinago niya ang kanyang lumang backpack. Isinilid niya ang kanyang ID, ang kanyang birth certificate, at ang huling litrato ng kanyang pamilya. Walang pera, walang damit, tanging ang mga patunay ng kanyang pagkatao. Sa kalaliman ng gabi, dumaan siya sa bintana ng kanyang kwarto, umakyat sa pader ng kanilang hardin at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa nag-iisang lugar na tinuring niyang tahanan palayo sa mga taong dapat sana'y mag-aalaga sa kanya. Ang unang gabi sa kalye. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura. Ang bawat anino ay tila isang banta. Doon niya unang nalaman ang malupit na katotohanan. Kapag wala kang pera at marumi kang tingnan, para kang invisible. Ang mga taong naglalakad ay iniiwasan ka. Ang mga tindahan ay ipinagtatabuyan ka. Ikaw ay isang multo sa sarili mong syudad. Ang eksena ay nag-fade sa isang gabi ng malakas na ulan. Si Aya ay nakasilong sa ilalim ng isang waiting shed, nanginginig sa ginaw, yakap-yakap ang sarili. Nakita niya ang isang pamilya sa loob ng isang kotse, tumatawa habang kumakain ng takeout na pagkain. Isang bagay na dati ay simple lang, para sa kanya ngayon ay isang karangyaang hindi na niya maabot. Doon sa gitna ng ulan, tahimik siyang umiyak. Kasalukuyan. Ang sakit ng mga alaalang yon ay bumalik ng buong buo. Naramdaman ni Aya ang lamig ng ulan sa kanyang balat, ang hapdi ng gutom sa kanyang tiyan. Nang mamatay ang mga magulang ko, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Ang aking tiyahin at tiyuhin. Sinubukan nilang kunin ang lahat. Bawat salita ay isang pakikibaka, ngunit kailangan niyang ilabas ito. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pekeng dokumento, ang pagtanggi niyang pumirma, at ang plano nilang ipasok siya sa isang mental institution. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga nakikinig. Si Maureen ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Tumakas ako, patuloy ni Aya. 6 na buwan akong nanirahan sa lansangan. Ang mga salitang yon
ay tila sumugat sa kanyang lalamunan. Sinubukan kong humingi ng tulong sa pulis, pero may pinakita silang mga pekeng medical records na nagsasabing hindi ako matino. Walang naniwala sa akin. Paano kanila paniniwalaan kung ang itsura mo ay ganito? Ikinumpas niya ang kamay sa kanyang sariling marungis na anyo. Si Luz Viminda ay hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Si Leo, habang patuloy na nagre-record, ay nakakuyom ang mga kamao sa galit para kay Aya. Pero hindi ako sumuko. Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay muling tumatag. May natagpuan siyang bagong lakas sa pagsasabi ng kanyang katotohanan. Naalala ko ang abogado ng aking ama, si Attorney Francisco. Tumawag ako sa kanya mula sa isang payphone. Siya lang ang naniwala sa akin. Nagsampa kami ng kaso. Isang mahabang laban. Pero nakahanap kami ng mga ebidensya, mga testigo, mga peking pirma, mga bank records ng pagtatangka nilang ilipat ang pera. Tumingin si Aya. Nang diretso kay Maureen ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy na ngayon sa isang tahimik na galit. Noong nakaraang linggo, lumabas ang desisyon ng korte. Nahatulan sila ng guilty sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at illegal detention. Ipinag-utos ng korte na ibalik sa akin ang lahat ng aking pag-aari. At ipinag-utos din nila sa lahat ng bangko, kasama na ang Bangko de Trinidad, na i-unfreeze ang lahat ng aking mga account. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang dalagang kanina'y tinuturing na basura ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, hindi lamang bilang isang milyonarya, kundi bilang isang mandirigmang nagwagi sa isang laban na hindi nila kayang imaginein. Kaya ngayon, Manager Maureen, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Nandito ako, hindi para mamalimos, kundi para kunin kung ano ang sa akin. Ang huling pangungusap ni Aya, nandito ako para kunin kung ano ang sa akin, ay tumama kay Maureen na parang isang malakas na sampal. Ang bawat salita ay may bigat ng 6 na buwang pagtitiis, ng bawat gabing walang tulog, ng bawat araw na puno ng gutom at takot. Ang kwento ni Aya ay hindi na lamang isang salaysay. Ito ay naging isang salamin na sumasalamin sa kanilang lahat, ipinapakita ang kanilang panghuhusga, ang kanilang kawalang pakialam. Si Maureen ay napaurong na, para bang ang mga salita ni Aya ay may pisikal na puwersa. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Patawad. Ang salita ay tila napakaliit at walang halaga kumpara sa laki ng kanyang pagkakasala. Ang katahimikan ay muling bumalot. Ngunit ngayon, ito ay puno ng hiya. Ang ilang kliyente na kanina'y tumatawa ay dahan-dahang yumuko, iniiwasan ang tingin ni Aya. Ang ginang na may Hermes bag ay mahigpit na niyakap ang kanyang sarili na para bang bigla siyang nilamig. Si Angelica ay dahan-dahang pinulot ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay namumutla at walang bakas ng dating pagmamataas. Si Luz Viminda sa gitna ng kanyang pagluha, ang siyang nagsalita, walang hiya sila. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit para sa mga taong minsan niyang pinaglingkuran. Ang sarili mong kadugo. Paano nila nagawa yon sa Hija? Bago pa man makasagot si Aya isang alaala, mas matalas at mas masakit kaysa sa iba ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang huling pag-uusap, ang huling sampal. Ang eksena ay bumabalik sa mansyon ilang oras bago tumakas si Aya. Nagawa niyang buksan ang lock ng kanyang kwarto gamit ang isang lumang hairpin. Dahan-dahan siyang bumaba, umaasang makahanap ng telepono para tawagan ang abogado ng kanyang ama. Naabutan niya ang kanyang tita Consuelo sa kusina, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matigas at puno ng kasakiman. Oo, sigurado na to, sabi ni Consuelo sa kausap. Kapag nasa loob na siya ng facility, wala na siyang magagawa. Tayo na ang legal guardian niya.
Ang lahat ay mapupunta sa atin. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon na pagtingin sa kapatid kong nagpapakasasa sa yaman, oras na para ako naman ang makinabang. Isang tawa ang pinakawalan ni Consuelo, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Deserve niya yon ang kapatid kong yon. Laging perpekto, laging mas magaling, at ang anak niya isang walang kwentang bata. Madaling lokohin. Hindi na nakapagtimpi si Aya. Hindi totoo yan. Sigaw niya mula sa pintuan ng kusina. Napatalon sa gulat si Consuelo. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang muka ay nag-iba. Mula sa tagumpay patungo sa purong galit. Anong ginagawa mo dito? Dapat nasa kwarto ka. Narinig ko ang lahat. Sabi ni Aya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Paano niyo nagawa ito? Kapatid kayo ni Mommy. Mahal na mahal ka niya. Lumapit si Consuelo, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Mahal, ang tawag mo doon pagmamahal. Ang tawag doon ay pagmamayabang. Palagi niyang ipinapamukha sa akin ang lahat ng meron siya. Ang pera, ang asawa, ang perpektong anak. Habang ako nagtitiis sa isang simpleng buhay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aya. Mas malakas kaysa sa sampal ni Ricardo kanina. Ang singsing ni Consuelo ay sumugat sa kanyang balat. Makinig ka, batang walang utang na loob. Bulong ni Consuelo, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Aya. Wala kang silbi. Isang palamuti lang. Ang lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kamay sa buong bahay. Dapat sa akin to. Ako ang mas matanda. Ako ang mas may karapatan. Itinulak niya si Aya ng malakas. Bumagsak si Aya sa sahig. Bukas, sabi ni Consuelo habang papalabas ng kusina, dadalhin ka na sa lugar kung saan nababagay ang mga baliw na tulad mo. At hinding-hindi ka na makakalabas doon. Ang huling nakita ni Aya ay ang likod ng kanyang tiyahin. Ang babaeng dati niyayakap niya ngayon ay ang demonyong sumira sa kanyang buhay. Kasalukuyan. Ang sakit ng alaala ay tila isang tunay na sampal. Napahawak si Aya sa kanyang pisngi na para bang nararamdaman pa rin niya ang hapdi. Dahil sa inggit, sagot niya sa tanong ni Luz Biminda, ang kanyang boses ay halos pabulungi. Dahil sa kasakiman, ikinuwento niya ang tungkol sa pagtakas niya ang mga gabing natutulog siya sa mga karton, ang mga araw na naghahanap siya ng matitirang pagkain sa basurahan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pulis na tinawanan lang siya, ang mga social worker na hindi naniwala sa kanyang delusional na kwento tungkol sa milyon-milyong piso. Kapag nasa lansangan ka, ang tingin sa iyo ng mga tao ay hindi na tao. Sabi niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa buong bangko. Bawat pares ng mata ay kanyang sinalubong. Isa ka na lang problema. Isang bagay na kailangang iwasan. Isang bagay na nakakadiri. Sa isang sulok si Leo, habang patuloy na nagre-record, ay nakaramdam ng matinding koneksyon sa sinasabi ni Aya. Naalala niya ang sarili niyang pinagdaanan. Ang kanyang maliit na startup business ay nalulugi. Ilang linggo na lang at mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumunta siya sa bangkong iyon para makiusap na i-extend ang kanyang loan, ngunit bago pa man ang insidenteng ito, alam na niya ang isasagot sa kanya. Titingnan din siya ng mga ito na parang isang kabiguan, isang problema. Naramdaman niya ang galit hindi lamang para kay Aya, kundi para sa lahat ng maliliit na taong laging minamaliit ng sistema. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Ang video na kinukunan niya ay hindi na lamang isang simpleng record ng isang iskandalo. Ito ay magiging isang sandata. Isang sandata para sa mga tulad ni Aya. Isang sandata para sa mga tulad niya. Samantala, natapos na ni Aya ang kanyang kwento. Ang kanyang huling mga salita ay tumatak sa isipan ng lahat. Noong nakaraang linggo, pagkatapos ng 6 na buwan na pakikipaglaban sa korte,
Lumabas ang pinal na desisyon. Nakakulong na sila ngayon. Sabi niya ang boses ay walang bakas ng saya, tanging isang pagod na pagtanggap. At lahat ng ari-arian na legal na sa akin ay isinauli ng batas. Tumingin siya muli kay Maureen, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Kasama na ang account na ito. Ang buong kwento ay nailatag na. Ang lahat ng piraso ay nasa tamang lugar. Wala nang puwang para sa anumang pagdududa. Wala nang puwang para sa anumang pagtanggi. Ang babaeng marungis sa kanilang harapan ay hindi lamang isang milyonarya. Siya ay isang survivor, isang biktima na naging mandirigma. At ngayon, sa loob ng malamig na pader ng Bangko de Trinidad, oras na para maningil. Hindi ng pera kundi ng isang bagay na mas mahalaga, ang dignidad na ipinagkait sa kanya. Ang pagtatapat ni Aya ay bumagsak na parang isang malaking bato. Sa gitna ng bangko lumikha ng mga alon ng hiya, pagkakasala at isang bagong uri ng paggalang na may bahid ng takot. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na dahil sa pagkabigla, kundi sa bigat ng katotohanang kanilang narinig. Si Maureen ang unang nakabawi ng ulirat. Ang kanyang isip na sanay sa crisis management ay desperadong naghahanap ng paraan para ayusin ang naguhong sitwasyon. Ang kanyang profesional na ngiti kahit pilit ay muling isinuot na parang isang maskara. Miss Almeida, utal niya ang kanyang boses ay nanginginig pa rin at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang apelyido ni Aya na may kasamang paggalang. Lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat na para bang aalalayan ng isang mahal na bisita. Kami ay labis na ikinalulungkot sa inyong pinagdaanan at sa hindi magandang pagtrato na natanggap ninyo dito. Lumingon siya sa kanyang mga empleyado na may nag-aapoy na tingin. Eric, maghanda ka ng kape. Dennis, tulungan mo si Ma'am. Pakiusap, Miss Almeida. Patuloy ni Maureen iginigiit ang kanyang sarili sa pagitan ni Aya at ng mga usyosong mata ng ibang kliyente. Sumama po kayo sa akin sa VIP Lounge. Doon po natin pag-usapan ng pribado at maayos ang lahat ng inyong kailangan. Mas komportable po kayo doon. Ito ang standard operating procedure kapag mayaman at maimpluwensyang kliyente, ilayo sa mata ng publiko, bigyan ng espesyal na trato at siguraduhing ang lahat ng kanilang kahilingan ay matutupad. Sa isip ni Maureen, ito ang tanging paraan para kahit paano ay mabawasan ang pinsala. Ngunit tiningnan lamang siya ni Aya, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. VIP Lounge. Ulit niya ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may matalas na talim. Opo, doon po sa... Hindi putol ni Aya ang salita ay maikli, matigas at pinal. Natigilan si Maureen. Pipo. Ang sabi ko, hindi ulit ni Aya, mas malinaw ngayon. Ayokong pumunta sa VIP lounge ninyo. Dito lang ako. Itinuro niya ang eksaktong lugar kung saan siya nakatayo sa gitna ng sahig, sa harap ng teller's counter kung saan siya hinusgahan, hinamak at halos kaladkarin palabas. Dito niyo ako ipinahiya. Dito niyo ako tinratong parang basura. Kaya dito rin sa harap ng lahat ng mga importanteng kliyente ninyo ako pagsisilbihan. Ang mga salita ni Aya ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos. Si Maureen ay napalunok. Ang kanyang plano ay gumuho. Naintindihan niya ang gustong mangyari ni Aya. Hindi ito tungkol sa serbisyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya, isang aral na ibinibigay sa kanya sa harap ng lahat. Pero Miss Almeida, para po sa inyong privacy. Privacy. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aya. 6 na buwan akong walang privacy. Natutulog ako kung saan nakikita ng lahat. Naghuhugas ako ng mukha sa mga pampublikong banyo. Bakit ngayon ko pa iisipin ang privacy? Tinalikuran niya si Maureen at humarap sa nanginginig na si Eric, na ngayon ay nakatayo sa likod ng teller's counter. Ikaw, sabi ni Aya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Kanina gusto mong malaman ang statement ko,
Di ba? Napatango si Eric na parang isang desusing laruan. Oo po, ma'am. Sige, bigyan mo ako ng kopya. Ang buong transaction history ng account ko sa nakalipas na 6 na buwan. Gusto kong makita kung may iba pang nagtangka sa pera ko bukod sa korte. Nanginginig ang mga kamay ni Eric habang nagtatype siya sa keyboard. Ang bawat pag-click ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Ilang sandali pa ang printer ay nagsimulang gumawa ng ingay, naglalabas ng sunod-sunod na mga pahina. Kinuha ni Eric ang makapal na pligo ng papel at inabot ito kay Aya na parang isang alay sa isang galit na diyosa. Kinuha ni Aya ang mga papel at sinimulang suriin ito, pahina bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Binabasa ang bawat linya, bawat numero, bawat petsa. Ang lahat ay tahimik na nagmamasid. Bigla huminto si Aya sa isang partikular na pahina. Ang kanyang katahimikan ay nagbago. Ang kanyang panga ay tumigas. Itinaas niya ang papel. Ano ito? Tanong niya ang kanyang daliri. Ay nakaturo sa isang partikular na linya. Lumapit si Eric halos nanginginig sa takot. Tiningnan niya ang linya. Iyan po ay isang attempted fund transfer, ma'am. Attempted fund transfer ulit ni Aya, ang bawat salita ay may diin. Magkano? Pa-50 o 1 million pesos po, ma'am. Utal ni Eric. Isang kolektibong singhap ang muling narinig. 50 milyong piso. Sino ang nagtangka? Tanong ni Aya. Ang pangalan po na ginamit ay Ricardo? Ricardo de Leon, ma'am. Ang tiyuhin ko. Sabi ni Aya hindi sa kanya kundi sa lahat. At kailan ito? 3 buwan po ang nakalipas. Tumingin si Aya mula sa papel patungo kay Maureen na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Manager Maureen, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Isang pagtatangkang nakawin ang 50 milyong piso ang nangyari sa ilalim ng pamamahala mo sa isa sa mga pinakamalaking account ng bangkong ito. At mukhang wala man lang kayong kaalam-alam. Ang sistema po natin. Automatiko pong binablock ang mga ganyang transaksyon kapag kahina-hinala at walang proper authorization. Desperadong paliwanag ni Maureen. Hindi po namin manumanong sinusubaybayan ang lahat ng blocked transactions. Hindi sinusubaybayan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Aya. Ito ay kapabayaan. Paano kung nagtagumpay sila? Paano kung may kasabwat sila sa loob ng bangkong ito? Inisip niyo ba yon? Walang naisagot si Maureen. Ang akusasyon ni Aya ay tumama sa kanya. Ito ay isang malaking butas sa kanilang seguridad, isang kapabayaang maaaring ikasira ng kanyang karera. Ibinaba ni Aya ang mga papel sa counter na may malakas na kalabog. Ang tunog ay nagpatalon sa lahat. Tapos na ako sa mga tanong. Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay nagbago, naging mas determinado at mas may kapangyarihan. Ngayon oras na para sa aking transaksyon. Tumingin siya muli kay Eric. Gusto kong mag-withdraw. Sige po, ma'am. Sagot ni Eric. Magkano po ang kailangan ninyo? Tumingin si Aya sa paligid sa mga mukha ng mga taong humamak sa kanya. Tumingin siya sa kanyang maruruming damit, sa kanyang mga paang walang sapin. At pagkatapos tumingin siya pabalik kay Eric at sinabi ang mga salitang magpapatigil muli sa mundo ng lahat. Gusto kong mag-withdraw ng cash. Sabi niya malinaw at dahan-dahan. 5 milyong piso, ngayon na. Ang mga salitang 5 milyong piso, ngayon na, ay bumagsak sa gitna ng bangko na parang isang bomba. Kung ang pagbubunyag sa kanyang balanse ay isang pagsabog, ito ay ang shockwave na sumunod, isang direktang pagpapakita ng kapangyarihan na hindi na maitatanggi. Si Eric ay napanganga, ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-function. 5 milyon, ulit niya na para bang ang pag-ulit sa mga salita ay makakatulong sa kanya na maunawaan ito. Cash po.
Ngayon na, may problema ba sa pandinig mo? Tanong ni Aya ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pasensya. Hindi po sa ganun, ma'am. Desperadong sagot ni Eric habang pinapawisan ng malamig. Tumingin siya kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng tulong. Pero ma'am, ang cash limit po natin sa counter. Hindi po kaya ng ganyang kalaking halaga on the spot. Kailangan po i-pre-order. Aabutin po ng at least isang araw. Problema niyo yan, hindi ko problema. Putol ni Aya ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Maureen. Manager, kanina handa kayong tumawag ng pulis para lang paalisin ako. Handa kayong gumawa ng kahit ano para lang mapanatili ang kaayusan ng branch ninyo. Ngayon gusto kong makita kung gaano kayo kagaling sa paglutas ng isang tunay na problema. Ang problema ng pinakamalaking kliyente ninyo. 5 milyon. Cash. Bigyan ninyo ako ng solusyon. Ang hamon ay malinaw. Ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay isang pagsubok. Isang paghuhukom. Si Maureen ay napilitang kumilos. Ang kanyang utak na kanina'y nagyelo sa takot ay biglang umandar sa bilis na hindi pa niya nagagawa dati. Ang survival instinct niya ay sumipa. Eric, tawagan mo ang Central Cash Unit ngayon na sabihin mo emergency withdrawal code, diamond priority. Kailangan natin ng armored car transfer dito sa loob ng 1 oras. Utos niya ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng autoridad. Luz Viminda, ihanda mo ang lahat ng withdrawal slips at mga security forms. Kailangan ng 3 kopya ng bawat isa. Dennis, isecure mo ang entrance. Walang papasok o lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang mga empleyado na kanina'y paralisado ay biglang nagkaroon ng direksyon. Kumilos sila nang mabilis ang kanilang mga galaw ay puno ng isang bagong uri ng enerhiya, ang takot na magkamali. Habang nagkakagulo ang mga empleyado, si Maureen ay humarap sa mga natitirang kliyente. Mga ginoo at ginang. Sabi niya pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Humihingi kami ng paumanhin sa abala. Dahil sa isang high-level security transaction, pansamantala po naming isasara ang branch. Pakiusap po ang mga hindi pa tapos sa kanilang transaction ay maaaring bumalik bukas. Walang nagreklamo, walang umangal. Ang lahat ay tahimik na tumango at isa-isang lumabas ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagkamangha sa kanilang nasaksihan. Ang huling lumabas ay si Angelica na hindi man lang tumingin sa direksyon ni Aya. Ang tanging naiwan bukod sa mga empleyado ng bangko ay si Leo. Hindi siya umalis. Umupo siya sa isang sulok, ang kanyang telepono ay nakatago ngunit patuloy pa ring nagre-record. Sa loob ng ilang minuto ang dating matahimik na bangko ay naging isang command center. Ang mga telepono ay sunod-sunod na tumutunog. Si Eric ay kausap ang cash unit, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pag-iingat. Si Luz Viminda ay mabilis na nag-iimprenta ng mga dokumento. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aya ay nanatiling nakatayo sa counter, hindi kumikibo, isang kalmadong mata sa gitna ng bagyo. Siya ang reyna sa chessboard at ang lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Maya-maya isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok ng nagmamadali. Siya si Mr. Herminio, ang area director, ang direktang boss ni Maureen. Halatang ipinatawag siya dahil sa emergency. Maureen, anong nangyayari dito? Sigaw niya habang papalapit. Ngunit huminto siya nang makita si Aya at ang tensyon sa buong paligid. Sir, sabi ni Maureen, ang kanyang boses ay mababa. May sitwasyon po tayo. Ikinuwento niya ang lahat. Sa isang mabilis at pabulong na paraan, ang pagdating ni Aya, ang pagpapahiya, ang pagbubunyag sa account, at ang kahilingan nito ngayon. Habang nakikinig, ang mukha ni Mr. Herminio ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa pula ng galit patungo sa puti ng takot. Nang matapos si Maureen, huminga ng malalim si Mr. Herminio at lumapit kay Aya. Miss Almeida, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi kayang pekein. Ako po si Herminio Reyes, ang area director.
Nais ko pong personal na humingi ng paumanhin sa ngalan ng buong Bangko de Trinidad. Itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng paumanhin ninyo, Mr. Reyes. Ang kailangan ko ay ang serbisyo na binabayaran ng pamilya ko sa bangkong ito sa loob ng 20 taon. Napatango si Mr. Herminio. Opo. Siyempre, inaayos na po namin. Darating na po ang pera ninyo. Tumingin siya kay Maureen. Maureen, sa opisina ko. Bukas, 8 a.m. sharp. Ang mga salitang yon ay isang hatol. Alam ni Maureen na tapos na ang kanyang karera. Samantala, sa labas ng bangko, nagsimula ng kumalat ang gulo. Nag-upload si Leo ng isang maikling edited na clip sa social media, ang bahagi kung saan tinapunan ng kape si Aya ang pagsigaw ni Eric at ang pagbubunyag sa balanse. Ang caption, ganito tratuhin ng Bangko de Trinidad ang kanilang mga kliyente. Bangko de Trinidad Scandal the Rich Beggar. Sa loob lamang ng 30 minuto ang video ay naging viral. Libo-libo ang shares, daan-daang libo ang views. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan-puno ng galit-awa para kay Aya at pagkasuklam sa bangko. Ang hashtag ay nag-trending. Ang mga news outlet at mga blogger ay nagsimula nang tumawag sa head office ng Bangko de Trinidad humihingi ng komento. Isang malaking PR crisis ang sumabog at ang sentro nito ay ang maliit na branch sa Makati. Sa loob ng bangko wala silang kamalay-malay sa digital na bagyong nagaganap sa labas. Pagkatapos ng halos 1 oras isang armored car ang huminto sa tapat ng bangko. 2 armadong gwardiya ang pumasok dala ang isang malaking itim na metal case. Inilapag nila ito sa counter. Binuksan ni Maureen ang case gamit ang isang espesyal na susi. Sa loob nakasalansan ng perpekto ang mga bundle ng tig-1,000 piso. 5 milyong piso. Narito na po, Miss Almeida. Sabi ni Maureen, ang kanyang boses ay pagod na at walang buhay. Hindi kumibo si Aya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha sa kanyang harapan. Si Eric na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Si Dennis ang security guard na nakatayo sa isang sulok ang muka ay puno ng pagsisisi. At si Maureen, ang babaeng puno ng pagmamataas na ngayon ay mukhang isang basag na manika. Ang paghuhukom ay hindi sa kanila, kundi sa kanya. Ano ang gagawin niya ngayon? Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Maureen. Hindi ko kukunin ang pera, sabi niya ng mahinahon. Natigilan ng lahat. Popo, tanong ni Maureen. Ang sabi ko hindi ko kukunin ulit ni Aya. Ayoko ng cash. Pero ipinakuha niyo po. Gusto ko lang malaman kung gagawin ninyo, sabi ni Aya. At ginawa ninyo. Napatunayan ninyo na kapag gusto ninyo kaya ninyong galawin ang buong mundo para sa isang kliyente. Ang tanong ay, bakit para lang sa mga kliyenteng tulad ko? Bakit hindi para sa lahat? Huminga siya ng malalim. Hindi ako nandito para maghiganti, Manager Maureen. Nandito ako para magturo ng leksyon. Sana may natutunan kayo ngayon. Tumingin siya kay Luz Viminda. Gang, Luz Viminda, maaari po ba kayong mag-issue ng isang manager's check? Halagang 5 milyon payable sa pangalan ko. Oo po, Hija. Siyempre. Sagot ni Luz Viminda mabilis na kumilos. Habang inihahanda ang cheque si Aya, ay lumapit kay Maureen. Hindi ako magsasampa ng reklamo laban sa inyo. Bulong niya. Dahil ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay ka-araw-araw na dala-dala ang alaalang ito. Ang alaalang hinusgahan mo ang isang tao at ikaw ang napatunayang mali. Iniabot ni Luz Viminda ang cheque kay Aya. Kinuha niya ito tiniklop at inilagay sa bulsa ng kanyang maruming pantalon. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Salamat sa serbisyo, sabi niya na may bahid ng pagkaironya sa kanyang boses. At pagkatapos lumabas siya,
Iniwan ang isang wasak na bangko, isang sumisikat na iskandalo, at mga taong hindi na magiging pareho pang muli. Ang salaming pinto ng Bangko de Trinidad ay sumara sa likuran ni Aya na nag-iwan ng isang harang sa pagitan niya at ng mundong halos sumira sa kanya. Ngunit sa kanyang paglabas, hindi ang malinis na hangin ng Makati ang kanyang sinalubong, kundi ang mainit na sikat ng araw at ang ingay ng syudad, isang ingay na sa loob ng 6 na buwan ay naging kanyang kanlungan at kalbaryo. Ang tseke sa kanyang bulsa ay tila may sariling init. 5 milyong piso. Sapat na para bumili ng isang condominium unit, isang mamahaling sasakyan, o maglakbay sa buong mundo. Sapat na para burahin ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraang 6 na buwan. Pero hindi yun ang kanyang plano. Hindi siya pumara ng taxi. Hindi siya sumakay sa bus. Sa halip nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga paang makalyo ay sanay na sa mainit na semento. Naglakad siya palayo sa mga nagtataasang gusali ng Ayala, palayo sa mga mamahaling restaurant at mga designer boutique. Ang kanyang direksyon ay papunta sa kabilang mukha ng syudad, ang lugar kung saan ang mga anino ay mas mahaba at ang mga pangarap ay mas maikli. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, nakarating siya sa isang pamilyar na eskinita. Ito ay isang lugar na hindi makikita sa mga tourist map. Ang mga pader ay puno ng graffiti, ang mga kable ng kuryente ay magulong nakasabit na parang mga baging at ang amoy ng nilulutong pagkain ay humahalo sa amoy ng maruming kanal. Ito ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming linggo. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na karinderya na ang pangalan ay Silong ni Nanay Belen. Ang karinderya ay isa lamang maliit na pwesto na may ilang mga plastik na mesa at upuan sa labas. Ngunit para kay Aya ito ay isang palasyo. Pumasok siya sa loob. Sa likod ng isang lumang counter ay isang babae, si Aling Belen. Nasa mga 60 anyos na ito, ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod at kabaitan. Nagpupunas siya ng mga baso. "Magandang hapon po, Nay," bati ni Aya. Tumingala si Aling Belen. Sa una hindi niya nakilala ang dalaga. Pagkatapos naningkit ang kanyang mga mata. "Aya, ikaw ba yan, Hija?" Tumango si Aya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Diyos ko, anak," sabi ni Aling Belen. Mabilis na lumabas mula sa likod ng counter at niyakap si Aya. Ang yakap ay mahigpit at puno ng pag-aalala. "Saan ka ba nanggaling? Ilang linggo ka naming hindi nakita. Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo." "Ayos lang po ako, Nay," sabi ni Aya, nararamdaman ang init ng yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Si Aling Belen ang isa sa iilang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Noong mga gabing wala siyang makain, palihim siyang binibigyan ni Aling Belen ng isang mangkok ng mainit na lugaw o isang balot ng kanin. Hindi ito nagtatanong, hindi ito nanghuhusga, tumutulong lang ito. "Mabuti naman kung ganoon," sabi ni Aling Belen, bumitaw sa pagkakayakap at tiningnan si Aya mula ulo hanggang paa. "Pero ganyan pa rin ang suot mo. Halika, kumain ka muna. Ang payat-payat mo." Umiling si Aya. "Hindi po ako naparito para kumain, Nay. Naparito po ako para magbayad." "Magbayad na ko, Hija, kalimutan mo na yon. Ang kaunting lugaw na yon. Hindi po yon," putol ni Aya. "Para po sa utang na loob." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang tiniklop na tseke. Inabot niya ito kay Aling Belen. Kunot noong kinuha ni Aling Belen ang tseke. Dahan-dahan niya itong binuklat. Habang binabasa niya ang nakasulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ano to? Ay isang biro. Utal niya, 5 milyon. Ang numero ay napakalaki. Hindi niya ito kayang iproseso. "Hindi po yan biro, Nay," sabi ni Aya, ang kanyang boses ay malumanay.
Para po sa inyo yan. Pero, pero bakit paano? Mahabang kwento po, sabi ni Aya. Pero sabihin na lang po natin na may nagbayad din po sa akin ng isang malaking utang na loob. Ngayon ako naman po ang magbabayad sa inyo. Alam ni Aya ang kwento ni Aling Belen. Ang karinderya ay malapit nang magsara. Baon sila sa utang. Ang kanyang asawa ay may sakit at nangangailangan ng operasyon. Ang 5 milyong piso ay hindi lamang pera. Ito ay buhay. Nagsimulang umiyak si Aling Belen. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Niyakap niya muli si Aya, mas mahigpit ngayon. Salamat, Hija. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito. Kayo po ang unang tumulong sa akin. Bulong ni Aya pabalik. Hinding-hindi ko po yon malilimutan. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Aya sa karinderya. Iniwan si Aling Belen na umiiyak habang hawak-hawak ang tseke na magbabago ng kanyang buhay. Habang naglalakad palayo si Aya, naramdaman niya ang isang kagaanan na hindi niya naramdaman kanina sa bangko. Ang paghihiganti ay panandalian lamang. Ngunit ang pagtulong ang pagbabayad ng utang na loob ay may kagalakang nananatili sa puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa mga eskinita. Nakita niya ang isang grupo ng mga batang kalye na naglalaro ng taguan. Nginitian niya sila. Naalala niya ang sarili sa kanila. Maya-maya tumunog ang kanyang lumang telepono, isang luma at basag na modelo na nakuha niya sa isang ukay-ukay. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, Aya, si Leo ito. Napakunot noo si Aya. Leo sinong? Yung lalaki sa bangko kanina. Yung nagtanggol sa'yo. Naalala ni Aya. Ah, oo. Paano mo nakuha ang numero ko? Tinanong ko si Ginger Luz Viminda. Ibinigay niya sa akin. May pag-aalinlangan sa boses ni Leo. Nandito ako sa isang coffee shop malapit sa pinangyarihan. Pwede ba tayong mag-usap sandali? May kailangan akong sabihin sa'yo. Importante. Nagdalawang isip si Aya ngunit mayroong sinseridad sa boses ng lalaki. Sige, saan yan? Pagdating ni Aya sa coffee shop, nakita niya agad si Leo na nakaupo sa isang sulok nakatitig sa kanyang laptop. Ang mukha ay seryoso. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Salamat sa pagdating, sabi ni Leo. Pasensya na sa abala. Ayos lang, sabi ni Aya umupo sa tapat niya. Ano ang kailangan mong sabihin? Huminga ng malalim si Leo. Tungkol ito sa video na kinuha ko kanina. Napatigil si Aya. Video? Oo, nirecord ko ang lahat. Mula sa pagtapon ng kape hanggang sa pag-alis mo. Ikinuwento ni Leo ang tungkol sa pag-upload niya ng clip at sa pagsabog nito online. Aya, viral ka ngayon. Ang kwento mo alam na ng buong Pilipinas. Ang Bangko de Trinidad, sinisira na ng mga tao online. Isang halo ng gulat at pag-aalala ang gumuhit sa mukha ni Aya. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya ito ginusto. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya ang kanyang boses ay may bahid ng paninisi. Dahil kailangang malaman ng mga tao. Sagot ni Leo ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Kailangan nilang makita kung paano tinatrato ng mga makapangyarihan ang mga tulad natin. Hindi lang ikaw ang biktima, Aya. Marami tayo. At ang kwento mo, nagbibigay ito ng boses sa ating lahat. Tinitigan ni Aya si Leo. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, isang apoy na katulad ng sa kanya. Naintindihan niya. Hindi ito ginawa ni Leo para sa kasikatan. Ginawa niya ito dahil sa prinsipyo. Patawad kung hindi ako nagpaalam. Sabi ni Leo, mas mahinahon na ngayon. Pero naniniwala akong ito ang tamang gawin. Tumango si Aya. Naiintindihan ko. Habang sila ay nag-uusap, muling tumunog ang telepono ni Aya. Sa pagkakataong ito, pamilyar ang numero. Si Attorney Francisco. Hello, Attorney. Aya, may magandang balita ako. Sabi ng abogado, sa kabilang linya ang kanyang boses ay puno ng tagumpay.
Kalalabas lang ng warrant of arrest para sa tiyahin at tiyuhin mo. Hinuhuli na sila ng mga pulis ngayon mismo habang nag-uusap tayo. Napapikit si Aya. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan niya. Salamat po, attorney. Salamat sa lahat. Walang anuman, Hija. Ito ang hustisya. Ibinaba ni Aya ang telepono. Tumingin siya kay Leo. Ang balita ng pagkakahuli ng kanyang mga kamag-anak, ang viral video, ang checking na ibigay niya kay Aling Belen, ang lahat ay nangyayari ng sabay-sabay. Ang kanyang mundo na dating napakaliit at madilim ay biglang lumawak. Tumingin siya sa bintana ng coffee shop. Nakita niya ang mga taong naglalakad sa labas. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Leo, sabi niya, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang puso. Yung video na yan, paano natin ito magagamit para tumulong sa iba? Ngumiti si Leo. Iyan mismo ang gusto kong marinig sa'yo. Ang araw ay papalubog na. Para kay Aya, hindi ito ang pagtatapos ng isang mahabang araw. Ito ay ang simula ng isang bagong umaga. Isang buwan ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng iskandalo sa Bangko de Trinidad ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang epekto nito ay nananatili. Si Maureen ay tinanggal sa kanyang posisyon at ang bangko ay naglunsad ng isang malawakang humanitarian rebranding campaign para ayusin ang kanilang nasirang imahe. Ang video ni Leo ay naging simbolo ng David versus Goliath sa modernong panahon, isang paalala na kahit ang pinakamaliit na boses ay maaaring magsimula ng isang revolusyon. Ngunit malayo sa ingay ng media at sa mga boardroom ng mga korporasyon, isang mas tahimik ngunit mas makabuluhang pagbabago ang nagaganap. Sa parehong eskinita kung saan dating nakatayo ang halos magsarang silong ni Nanay Belen, ngayon ay may isang bagong pinturang gusali. Simple lang ito, walang karangyaan ngunit malinis at kaaya-aya. Sa itaas ng pinto, isang bagong karatula ang nakasabit. Hindi ito gawa sa mamahaling materyales, kundi pininturahan lamang ng kamay, ngunit ang mga salita ay malinaw at puno ng pag-asa. Silong Almeida, Bahay Kalinga at Pag-asa. Sa loob ang dating maliit na karinderya ay isa na ngayong malinis na kainan na nagbibigay ng libreng pagkain 3 beses sa isang araw. Ang ikalawang palapag na dati isang abandonadong bodega ay ginawa ng isang maliit na dormitoryo na may mga double-deck na kama, malilinis na kumot at mga locker para sa mga pansamantalang nanunuluyan. Si Aya ay nasa loob, hindi nakaupo sa isang opisina na parang isang boss, kundi nasa kusina, nakasuot ng simpleng apron, katulong si Aling Belen sa paghahalo ng isang malaking kalderong sinigang. Ang kanyang buhok ay nakatali at mayroon siyang kaunting mantsa ng harina sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay na dating nangangalap ng pagkain sa basura ay ngayon naghahanda ng pagkain para sa iba. Aya, Hija, sigurado ka bang ayaw mong kumuha ng mas maraming katulong? Tanong ni Aling Belen habang hinihiwa ang mga gulay. Kaya ko na ito. Dapat nandoon ka sa opisina, inaasikaso ang mga papeles. Ngumiti si Aya. Mas gusto ko po dito, Nay. Dito ko nararamdaman na may silbi ako. Saka mas masarap po ang sinigang kapag may kasamang pagmamahal, di ba? Tumawa si Aling Belen. Ang kanyang mga dating guhit ng pagod sa muka ay napalitan na ng mga guhit ng kagalakan. Sa may kainan, abala rin ang iba pa. Si Leo, na isinuko na ang kanyang nabigong startup, ay natagpuan ang kanyang tunay na calling. Siya ang namamahala sa skills training program ng Silong Almeida. Tinuturuan niya ang mga residente ng mga basic computer skills, kung paano gumawa ng resume at kung paano humarap sa mga job interview. Tandaan niyo, sabi niya sa isang grupo ng mga lalaki at babae na dati mga pulubi, ang nakaraan ninyo ay hindi ang kinabukasan ninyo. Bigyan niyo lang ang sarili ninyo ng isang pagkakataon. Pumasok sa pinto si Geng Luz Biminda. Pagkatapos ng 30 taon sa bangko, nag-early retirement siya.
Ngayon siya ang house mother ng silong ang tagapamahala sa pang-araw-araw na operasyon at ang nagsisilbing tenga at balikat para sa mga residente. Aya bati niya may dalang isang folder. May mga bagong donasyon na pumasok mula sa mga taong nakapanood ng video at may 3 kumpanya na gustong mag-alok ng trabaho sa mga residente natin na makakatapos ng training ni Leo. Salamat po Tita Luz, sabi ni Aya. Ang tita ay naging natural na tawag niya sa matanda. Hindi ito isang malaking foundation na may milyon-milyong budget. Ginamit ni Aya ang 5 milyong pisong nakuha niya kasama ang ilang bahagi ng kanyang mana para simulan ito. Ngunit ang Silong Almeida ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad. Bawat residente ay may tungkulin paglilinis, pagtulong sa kusina, pag-aayos ng hardin sa likod. Sila ay hindi na lamang mga taong binibigyan, kundi mga taong bahagi ng isang komunidad. Isang hapon, habang si Aya ay nagdidilig ng mga halaman, sa maliit na hardin, sa likod isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Miss Almeida ma. Lumingon si Aya. Nakatayo sa may gate sa likod si Maureen. Napakunot no si Aya. Si Maureen ay ibang-iba na. Wala na ang kanyang mamahaling suit at makapal na makeup. Nakasuot lamang ito ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. At sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas, kundi isang malalim na kapakumbabaan. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Aya hindi galit kundi nagtataka. Narinig ko ang tungkol sa lugar na ito. Sabi ni Maureen, ang kanyang boses ay mahina. Pagkatapos ng nangyari na wala sa akin ang lahat, ang trabaho ko ang reputasyon ko at sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko kung paano maging wala. Huminga siya ng malalim. Pero sa pagkawala ng lahat may natagpuan ako. Natagpuan ko ang sarili ko. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang simbahan, tumutulong sa mga mahihirap. At doon ko naintindihan ang leksyon na itinuro mo sa akin. Tumingin siya ng diretso kay Aya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat yon. Naparito ako para magtanong. Kung pwede akong tumulong, kahit maghugas lang ng pinggan, kahit magwalis ng sahig, gusto kong magbayad sa aking pagkakasala sa paraang may katuturan. Tinitigan ni Aya si Maureen ng matagal. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang isang taong nasaktan na tuto at ngayon ay gustong magbago. Binuksan ni Aya ang gate. Ang mga plato ay nandoon sa kusina. Sabi niya isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marami-rami niyan. Tumulo ang luha ni Maureen, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagtanggap. Salamat, bulong niya. Kinagabihan habang ang lahat ay natutulog na umakyat si Aya sa bubong ng gusali. Dito niya madalas tinatapos ang kanyang araw. Mula doon, tanaw niya ang dalawang mundo sa isang direksyon, ang kumikinang na mga ilaw ng Makati skyline. Sa kabilang direksyon, ang mas madilim at magulong mga eskinita ng kanyang nakaraan. Naramdaman niyang hindi na siya galit. Wala nang puot sa kanyang puso. Ang 6 na buwang impyerno sa kanyang buhay ay hindi na isang sugat na dumudugo, kundi isang peklat, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at ng lakas na kanyang natagpuan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na litrato ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga magulang. Nagawa ko na, Itay, bulong niya sa hangin. Hindi ko po sinayang ang ipinaglaban ko. Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa kawalan. Sa ibaba isang bagong residente, ang dumating isang batang babae. Marahil ay nasa 16 na taong gulang, takot gutom at nawawala. Sinalubong siya ni Gingala Luz Viminda. Huwag kang mag-alala, Hija. Sabi ng matanda, inaakbayan ng bata. Ligtas ka na dito. Halika, kumain ka muna.
May mainit na sinigang. Mula sa bubong narinig ni Aya ang kanilang usapan. Tumingin siya sa langit kung saan ang ilang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi bilang si Aya Almeida ang tagapagmana ng milyon-milyon, kundi bilang si Aya ang nagbibigay ng silong isang kanlungan para sa mga nawawala, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat ang isang bagong umaga. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, nahanap ni Aya ang kanyang tunay na tahanan.